Hapon po sa lahat ng subscriber ng Biherong Ligo. Andito po tayo ngayon sa pinakang finished product nitong paper mill na ating ginagawa. Pansin po ninyo, napakanipis po ng ating papel na hawak. Ito po ang magiging hitsura ng papel na target magawa dito po sa planta na aming tinatapos. Kaya yung ipakita ko sa inyo kung paano po ang sistemang mangyayari dito kapag nag-uumpisa na pong tumakbo yung mismong processing ng papel. Ito po tayo sa ilalim ng pulper na siyang unang pinag-uumpisahan po ng paggawa ng papel. Ito po ay pinapaikot po ng motor. Ito makikita niyo po sa likuran. Ito po ay driven by electrical motor. Dadrive niyo po itong pulley na to. Then ang pulley po is connected to the rotor. Papunta po rito sa loob ng pulper. So yung pong loob ng pulper is may nakakabit po na rotating blade sa loob. So yun po yung magigiling ng mga papel na ipapasok po rito kasama yung tubig. So dito po mag-uumpisa yung proseso ng papel. Papunta po rito sa brook tank. Ito po yung brook tank na tinatawag. Yan. Then pagkatapos po rito sa brook tank na to is yung mga raw material po na yon na may kasamang tubig, karton, papel, pupunta rin po rito sa discharge. Then bubuksan siya ng valve. Ang valve po kasi, ang purpose po ng valve is open, close. Then papasok po sa pump. Ang gamit naman po ng pump is to booster the pressure. So mahina ang pressure dito. Pagpasok niya po dito sa pump na to is lalakas ang kanyang pressure papunta po rito sa discharge. So dadaan po siya ng check valve. Ang check valve po is nakikita po natin yung flow of direction niya. So ibig sabihin po, palaging pataas ang pressure. Papunta po rito naman sa refiner. Then bababa po siya rito. Ito naman po is may rotor din siya. Makikita nyo rito, may rotor siya. Yan po ay connected dito sa pump na to, na pinapatakbo po ng another electrical motor. Ito po yon. Ikakabit pa natin yan. Then ikot po ito ng ikot sa loob para hindi po nai-stack yung laman. So ang pinakang outlet po nito papunta po rito sa valve na to, the opening at saka yung closing ng flow of direction ng liquid. Papunta po rito sa pump na to na direct pong dinadrive ng motor. So dire-diretso po rito. So another valve na naman to, plastic valve. Papunta po rito sa another tank. Meron po siyang motor sa ibabaw o vertical motor na may shafting po sa connected sa loob na may blade. Yan po. Hindi ko masyadong makita kasi nasa baba ako. Mayroon po siyang tinatawag na bypass galing po rito sa pump na to. Usually tulad niya, mayroon naman siyang check valve. Ibig sabihin pressurize po yung liquid na nandyan. Tapos pupunta po rito sa pinakang stainless tank na to. Mayroon naman valve dito, bababa dito sa mismong roller section na. So yung liquid is pupunta rito, yung liquid na may pulp. So hindi pa siya papel, tubig pa lang siya na may pulp na may chemical. Yung chemical hinahalo po yun para tumigas po yung papel. Pupunta po dyan. Merong mga ano rito, parang gauge siya ng height ng raw material na papasok dito sa loob. So may mga timplahan po rito. Ito, makikita nyo yan. Hindi timplahan ng kape ha. Timplahan po ng thickness ng papasok na raw material papunta po rito sa conveyor. Nagkakaroon siya ng vibration dito, wiggle. Ito nga. Itong lugar na to, itong motor na to, ang purpose po nito is para pagalawin siya. Para yung mga tubig na kasama nung raw material is mapunta po rito sa drain na to. Yung pinakang stainless sa baba na to. Yung pulp na papasok dyan is medyo basa pa ng konti. So merong unang drain dito. Yung unang mga tubig na masasala na mahuhulog is dito po pupunta. Pangalawa, habang tumatakbo yung wire belt dito, papakita po natin yung wire belt na inilalagay dito. Dito is pangalawang drain. Ito po, parang parang ano to, parang vacuum to na dito mahuhulog yung tubig
Papunta po rito sa mga outlet na to. Yan po. Yan po, papunta po rito sa pump. Then tatapon naman po sa rito sa drain na to. So ikot tayo sa kabila. Ikot tayo sa kabila. Ito yung mga sumasahod sa tubig. Yan, mga sumasahod sa tubig yan. Saka sa ibang pulp na nahuhulog. So itong mga rollers na to is naka-align po yan pantay-pantay kasi may ilalagay pong wire pelt dito. Doon po yung unang hulog ng mga liquid sa banda dyan, tapos pangalawa pakita natin dyan sa ilalim. Doon po sa ilalim, doon po. Tapos yung pangalawa is dito, napapasok doon. Yung pangatlong magsasak ng tubig is nandun po sa loob. Yung papel na galing po rito, yung raw material po na nandyan, tatawid po papunta rito sa touch roll. So ipipress po siya ng touch roll dito sa roll yun na to, dito sa roll na to sa ilalim. Then may tinatawag po tayong drainer roll. So yung lahat ng nade-drain na tubig dito is pupunta naman sa loob para papapunta naman po dun sa outlet dun sa kabila. So ang process po ng papel is maraming pagdadaanan ng mga rolyo. So itong kulay white po na nakikita ninyo is yan po yung tinatawag na pelt. So pelt, yan po yung pelt. Sa kabila yung wire pelt. Then maraming ikot siya. So pinipress siya hanggang sa ikot-ikot, tatawid po rito. Yan. May cover lang siya ng konti kasi may nagwi-welding. Then ito yung first press na tinatawag, itong may mga pelt na to. Actually ang wala na lang pelt dito is itong second press. Yung third press, yung final press na yun is meron na. So itong lugar na to, kung papansin may mga drum, tapakan lang po yan. Pero yung process po rito is yung papel dito tuyo na siya. Kasi itong mga roll po na ito na nakikita nyo na malalaki is yun po ay pinapasokan po ng mga steam. So ang steam po is mainit. Actually galing po yun sa boiler, papasok po rito. Sabihin itong lugar po na ito is mainit. So magkakaroon po ng ducting sa ibabaw para makalabas yung init doon sa ibabaw na yun, sa butas na nakikita nyo, yung dalawa na yun. Then ito yung second press. So dire-diretso po ang takbo ng papel dyan through rollers. Then papunta na po rito tayo sa third press. So ibig sabihin po, pag nasa third press na siya, malapit-lapit nang matapos ang papel. Ito pelt na naman po ito, nakikita nyo. Yan, ikot-ikot din po yan. Ito may mga steam din po itong rollers na to, malalaking rollers. So tulad nung second press, meron din siyang pinakang bahay dito para yung init po is na-compress sa isang lugar para mailabas po doon sa butas na yon, papunta po ron sa ducting. Actually wala pa tayong ducting, gagawin pa lang. So matagal-tagal po ito. So hanggang sa yung papel po ay makarating na po rito sa tinatawag na final stage ng paggawa ng papel. Ayan, ito na po. Hanggang sa makarating na po rito sa lugar na to. So kung makikita nyo po, yung rolyo na yon, hindi natin ma-zoom. Yung rolyo na yon nasa may mga sako. Ganyan po ang target na maging finished product ng paper mill na ating ginagawa. Ganito po ang itsura ng wire pelt na ilalagay dun sa unang mga rolyo dun. Ganyan po ang itsura niya. Isang taon kalahati na po ating ginagawa pero hindi pa rin tapos. Hindi pa tayo sa kabila para mas makita pa natin ang malakihan itong project na ating ginagawa. Ayan. Ang karamihan ginagamit dito is mga
motor para mapaikot po yung mga rotating equipment like mga pump. Ganito po. Ito po ang tangking ito. Connected po ito doon sa boiler. Sa boiler po, sa boiler is doon ginagawa doon nag-create ng init para pumasok po sa mga dryers. Yung malalaking rollers na nakita nyo is yun po yung dryers. Papunta po rito yan sa loob. Yan. So share lang po ito para balang araw meron tayong mga video na makikita tungkol sa naging trabaho ko nung bata-bata pa tayo, at saka ang impormasyon nito ay makakatulong din sa mga kabataan natin na nag-aaral ng paper mill manufacturing. So nasa kurso sila ng mga mechanical, usually nasa mechanical engineering, mga ganun. Para po sa inyong kalaman, ito pong aming ginawa is second hand po ito na inasimbol natin dito sa Bulacan. Galing po ito ng UP Los Baños, binili ng may-ari. Ngayon ito po yung naging resulta na after 1.5 year of reconditioning at saka installation. Yan po yung mga motor na inilagay natin. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood, at nawa po ay makatulong tayo ng kahit papano sa ating mga kabataan na nag-aaral ng engineering dyan, lalo na po yung sa paper mill industry. Yung mga nangangarap na maging engineer, malaking bagay sa inyo to na mayroon na po akong idea. Actually hindi lamang po ito ang ating pinagtrabahuhan, ito po ay isa lang sa ating mga napasukan, dahil galing din naman po tayo sa refinery sa ibang bansa, petrochemical power plant. Ito po ng Misurata power plant sa Libya, Africa, then sa Papua New Guinea. So share lang po ito ng aking trabaho, at wala po tayong ma-vlog ngayon, kaya naisipan kong i-vlog ito ngayon. So maraming salamat po sa inyong panonood, at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.